Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Isang masayang umaga Pilipinas, unang linggo sa buwan ng Mayo. Umpisahan natin ito sa isang positibong paraan kasama ang aming programa. Kaya naman live mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na laging una sa ulat panahon. Ako po si Amor La Rosa, kasama nyo ngayong Sunday morning, May 5, 2013. At dahil panibagong buwan na naman, panibagong mga kaganapan sa astronomiya rin ang ating aabangan. Ayon po sa Astronomical Diary ng Pag-asa, sa May 10 ay magaganap po ang annular solar eclipse. Ito po ay maaaring masaksihan sa Central Pacific Region, most of New Zealand, Australia, Indonesia at good news, pati na rin po sa southern parts ng Pilipinas. Dito po sa atin ang naturang eclipse ay maobserbahan bilang partial solar eclipse at maaaring maging visible bago ang sunrise. Piling mga lugar lamang po ang magkakaroon ng pagkakataong makita ito. Kabilang po dyan ang Bulan, Sorsogon, Masbate, Rojas City, Puerto Princesa, Cebu, Tacloban, Dumaguete, Surigao, Cagayan de Oro, Iligan, Zamboanga, Hinatuan, Cotabato, Holosulu, Davao at General Santos. Kaya naman para po sa mga interesado sa astronomiya dyan, abangan nyo po ito ngayong Mayo. At ngayon naman para bigyan tayo ng kaalaman tungkol sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw, makakasama natin si Miss Gladys Saludes na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Miss Saludes. Yes, good morning sa iyo, Amor. Ganun din sa ating mga televiewers. Miss Saludes, ilang araw na rin po nating binabantayan ang pag-iral nitong tail end of a cold front na nagpapaulan nga po dyan sa bahagi ng Northern Luzon, partikular na nga po sa Maya, Cagayan Valley. So ngayong araw po ba, asahan pa rin nila ang maulang panahon sa kanilang lugar? Ngayong araw nga ay hindi na inaasang mag-prevail itong tail end of a cold front na siyang magpapadala ng mga paulan dito sa may Cagayan region. Subalit easterlies naman po ang siyang nananalasa or ang siyang nag-prevail ngayon sa ating bansa na siyang magpapadala ng mga paulan lalo na dito sa may Davao region na inaasang magkakaroon ng mga light to moderate rains. Samantala ang Metro Manila naman at ang natitirang bahagi ng ating bansa ay magkakaroon ng magandang panahon maliban na lamang sa mga isolated rain showers or thunderstorms. Okay, at dahil nga po nabanggit nyo ang tungkol dito sa mga isolated rain showers or thunderstorms dito po sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, kaugnay po nito, no, kahapon po kasi naranasan po ng ilan nating mga kababayan sa ilang bahagi po ng Metro Manila, katulad na lang po sa Quezon City, sa Marikina at maging sa maya areas din po ng Sampaloc, Manila. Ito pong malakas sa pag-ulan na may hangin at may mga pagkidlat, pagkulog pa. So ano po ba yung dahilan ng mga pag-ulang ito? Kahapon nga ng alauna ng hapon, naglabas ng thunderstorm warning ang Pag-asa na nagsimula ito dito sa may Rizal, pababa dito sa may Metro Manila. At ang naapektuhan nga nito ay ang Camanaba region, ay ang Camanaba, some part ng Quezon City, then yung Manila nga, at nadamay na rin yung Bulacan at Pampanga. Ano po ba yung dahilan ng pagkakabuo nitong mga pagkidlat, paggulo dito sa ating mga lugar sa Pilipinas na ito? Dahil nga sa mainit ng ating panahon maghapon, ay nagkaroon po tayo ng evaporation at nabuo po itong thunderstorm clouds na siyang nagpaulan dito nga sa mga nasabing lugar. At saka itong thunderstorm na to hindi lang siya single cell kundi multiple cell. Okay po, so meron pala tayong tinatawag ng mga single set at mga multiple set of thunderstorms pa, no? So bagong kaalaman naman yan para sa ating mga kababayan. At eto naman po, dahil nabanggit din po ng Pag-asa na tuwing second week of May, dito na po kayo nagsisimulang mag-observe o mag-abang sa nalalapit na onset ng tag-ulang panahon dito sa Pilipinas. So ibig sabihin po ba nito, yung mga naranasan nating mga thunderstorm kahapon ay maaari pong maging mas madalas pa sa mga susunod na araw? Sa ngayon, ang inaasahan nga nating mag-prevail ay yung easterlies. So, ang magpapadala mga paulan nito, mga isolated thunderstorm lamang o rain showers. At sa patuloy pa rin nating minomonitor itong mga pag-ulan, lalo na dito sa may western section ng Luzon at saka ng Visayas, na siyang, ang tawag dito, siyang mag-predict kung tayo na nga ay nasa onset na ng tag-ulan.
Okay po, ayan, lilawin lang po natin sa ating mga kababayan, nasa tag-init pa rin po tayo hanggang ngayon. Hindi pa po tayo pumupunta sa tag-ulang panahon at syempre po, aantabayan na naman po natin ang mga updates mula po sa Pag-asa. At eto naman po, Miss Gladys Saludes, binabantayan rin po kasi natin ito nga, low pressure area dyan naman po sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So ano na po ba ang kasalukuyang lagay nito nga sama ng panahon na ito? Kahapon nga itong low pressure na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay namataan natin at hindi na nga ito mag-i-intensify bilang isang bagyo at bagkus, ito ay magdi-dissipate na rin. Ayan, good news yan para sa ating lahat dahil wala naman pala tayong inaabangang magiging isang ganap na bagyo. At sana nga po ay itong low pressure area na ito ay agad ding malusaw para hindi na po mag-alala ang ating mga kababayan. Ayan, maraming salamat po, Miss Gladys Saludes, sa inyong binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Yes, maraming salamat din sa iyo, Amor. Ayan po at natunghayan nga natin si Miss Gladys Saludes na weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon naman po dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang araw mamayang 5:31 a.m. at lulubog naman ito 6:14 p.m. Ang moonrise po natin ay 2:18 p.m., moonset 1:58 a.m., illumination naman po ay 24%. Para naman po sa ating high tide along Manila Bay, yan po ay 8:02 a.m., yan po ay 0.59 meters. At ang low tide naman po natin ay 12:56 a.m., yan po ay 0.08 meters. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.